the pump is not working. Yeah, we know. It's cold outside. Things are froze. Oh, so that's the reason why? Yeah. So I need to move to a different pump? Yeah, well, you can try. Harley, he's on 21 too. Okay, we're gonna go out there and we have to reset them. Okay, so I need to move to a different pump? You can try, but it might still be frozen. But the others are getting their fuel on other pumps. Yeah, you can try. Okay. It takes forever for them to unload. Not started. This guy haven't yet started? Not done. Oh, It's full. It's loaded. isang magandang umaga, mga brother, mga kapatid. Mag-i-start na tayo sa ating biyahe. Going to US tayo ngayon, mga kapatid, ano? So, magpi-free trip lang tayo ng mabilisan. Malamig dito, grabe, minus 25. Tapos malakas yung hangin, ano? So, yeah. So, ito ang ating load. Beams daw ito. Ewan ko kung anong klaseng beams, ano? Pero ang lakas ng hangin. So, yan. Nakabit ko na, mga kapatid, ano? Pahirap itong ganito. Okay. Yeah. Whew. Sobrang lamig. Hindi natin hangin. Sana hindi frozen brake to, no? Pa ako nakaayos ng gamit ko. Okay lang sana yung lamig eh, kaso merong hangin. Yun ang nagpapahirap sa atin, yung hangin. Tapos ito, yung mga grasa niyan frozen. Kaya maganit. Yung truck natin hindi na na-wash kasi kahapon dinala nila yan sa Freightliner kasi ayaw gumana yung mirror heater tsaka yung ano, door window. At so walang label, oh. Tingnan nyo. Puli ito yun. Tapos ito yung sa tama. Ito yung sa lip axle.
Okay. Umangat na. Malagutok. No? Sana walang frozen break dito, no, mga kapatid. Ayan, walang bahid yung ano. Medyo ano pala to, 48. Okay lang. Kasi 48 lang ako eh. Kung 50 ito, tapos ganyan yung haba, oversize yan. Okay. Dito yung sentro ng hangin, no? Naipon yung mga snow dito. Sana hindi frozen break ako, no? Sana hindi na tayo dumaan. Lulubog yung paa natin dyan. Hindi na tayo mga kapatid, no? Picturean ko lang to and then lalarga na tayo. Importante yung report nito dahil going to US. Yung 4 sides ng load natin ma-picturean natin, ano, dahil kung ano man ang maging problema, meron akong proof na yan yung itsura nung dinala ko, no? Kasi minsan nagkakaproblema pagka US load, so we make sure na ano, may picture siya para meron tayong ebidensya kung ano man ang maging reklamo, no? We make sure again na ito yung tamang trailer, ano, 34133. Kasi may nangyari na rito, dinala niya sa US, ano, ibang trailer, linggo niya kinuha, no, madaling araw, Monday nalaman na mali yung trailer na dala-dala niya. So mahirap yung gano'n, pagka gano'n ang nangyari, ay nako. Wala, hindi tayo nakapaglinis, ano. Sa daan na lang tayo maglilinis. So, hindi tayo nagamit ng ano, no, ng steel to pag nagmamaneho. Crocs. Hindi. Aagnasin yung paa mo. So yun lang guys, akong gamit ko, then biyahe na tayo mga kapatid. Ayan, tayo ay aalis na dito sa yard. Ang aga natin dito pero 10:30 na, ngayon pa lang tayo aalis. Ang ating biyahe ngayon is Arlington, Tennessee, USA. So babalik tayo ngayon ng US, ano, mga kapatid. Natin ng ano, lip gloss. Sakit sa labo. So yan, start ko ngayon. Maaga ako dito sa ano, sa yard. Mga 7 nandito na ako, pero 10:30 na. 3.5 hours akong Turn left on Agri Park Road, then take the first right. nandito kasi sinervisan nila tong truck ko. Ewan ko kung bakit late na nilang naservisan. Kahapon itinawag sa akin kasi nasira yung controllers nitong window lock, yung heated mirror, no, nasira yung mga controller niyan, pati yung mga pag-ayos ng side mirror natin, ano. So dinala nila sa Freightliner kahapon, Friday. Tapos siguro late na dumating, so hindi na wash yung truck ko. And hindi pa nila tapos sa servisan, nilagyan ng grease. Ewan ko, sabi din for change oil daw to. Ewan ko kung na-change oil nila. Sa halos 2 oras pa higit, or 3 hours ako naghintay.
Anyways, tuloy-tuloy na, no? Biyahe na tayo. 500 meters, turn right on unpaved road. Siguro naman nabalitaan nyo sa ibang mga kabady natin na nabiyahe, no? Na napakapangit ng daan dito sa Turn Manitoba. right on unpaved road. Kasi nagkaroon ng blizzard, ano? So nagsara ang perimeter. Maraming kalsada ang nagsara. Pati yung kalsada na papunta ng ng US, yung 75 tsaka 29, sarado lahat 'yan kahapon. Hopefully ngayon maaraw, bukas na ang kalsada, naayos na, natanggal ng snow, nasoltan na rin, Turn ano? left on Oakland Road. Para then wala take the tayong first magiging right. problema. Parang ito, compact ice to. So, sana pagdating dun sa US, hindi ganito. For sure naman, no? Pagka nandiyan na tayo sa bandang malapit-lapit na tayo sa ating drop-off, magandang Turn right on temperature Highway dun. 100. Maaraw doon, sigurado walang snow sa Tennessee, no? Kung malamig man, hindi kagaya dito ngayon, minus 25 ngayon dito sa sa Manitoba, no? Napakalamig. Continue on Highway 100. So, gabayan tayo ng nasa taas sa ating biyahe ngayon, medyo malayo-layo, 2,100 kilometers away from Winnipeg to Tennessee, USA, Arlington, Tennessee, USA. Samahan nyo ako mga kapatid sa ating biyahe ng buhay at kung ano man ang mangyari sa daan at interesting, I'll make sure na i-document ko yan, i-video ko para mapanood ninyo. So isang magandang umaga. So itong daan papuntang US sa I-29, Highway 75, Manitoba, going south papunta sa Pembina, US border. So hindi naman siya madulas, pero ayan, may hangin pa rin na konti para tayong nagta-travel sa ibabaw ng ulap. What? Tigil tayo dyan sa Morris, maglo-load check, and then after nyan dire-diretso na papasok ng border. Kaya mga kapatid, dito na tayo sa bukana ng ng Pembina US border. So tayo na susunod after nya. So yan yung mga x-ray, nabanggit ko na yan ng nakaraan mga kapatid, yung mga yellow na yan, yan yung mga x-ray machine, and then may mga camera dyan, para i-check tayo. Hopefully hindi mahigpit dito. Yan, mabilis lang yun. Tingin ko hindi mahigpit itong border officer na to. Lamig. Hello. Good morning, sir. Where you going to? Tennessee, sir. Anybody in the truck with you today? Only me, sir. What are you hauling? It's a metal beam, sir. Yeah, have a good day. Thank you so much, sir.
Nagmamadali itong officer, ano. Wala nang check, ano. May dala-dala ka ba niyang ano? Wala nang ganon, mga kapatid, ano. Yun ang maganda. Yung mga ganon. Binalik pa yung ano, yung manifest ko. Kasi kadalasan yan, hindi yan binabalik, ano. Pero siya, binalik niya yung manifest ko. So, ito na mga kapatid. Welcome back na tayo sa US of A, no? So, dire-diretso ang ating biyahe mga kapatid, ano? Masakit sa mata yung ano. Kala ko nga mas mahigpit dahil kay Trump, di ba? Higpit sila. So, mabilisan lang. Nagmamadali yung ano, yun ang maganda. Tapos dito, mga kapatid, meron dito yung ano, yung boom stick ba yun? Tawag doon. Tapos may ilalagay ka dyan, may bibigay sila sa yung ticket, ipapasok mo dyan, dyan, sa machine na yan. Pero ngayon, bukas lang siya kasi sobrang ano. Haba ng pila sa Canadian border sa Emerson. Yung sa kabila, Emerson yan. Yung sa kabila na yan. So, maggagalaw to ng ano nyo. Ng kanyang tandem. So to mga tropa mga tropa pabalik ng Canada. Mahaba mahaba yung border. Naipon yan kasi matagal na nagsara ang border, so naipon sila. So again, mga kapatid, ito pala yung kauna-unang biyahe going to US ng 2025 kasi yung last time December 2024 pa yun. So ito na yung kauna-unahan ngayong 2025. Ayan, ang haba niya, no? Yan, haba, Time check, 5 p.m. Location natin is Wisconsin, USA. So, unti-unti nang dumidilim mga kapatid, nakapag-drive na tayo ng around 6 hours, and meron pa tayong 450 kilometers away sa intended stopover natin ngayong gabi, ngayong araw, So walang masyadong sasakyan na makikita. Kung makikita nyo, kaunti lang, dito sa Wisconsin. Dry ang road pero meron siyang snow covered ng kaunti. Kung yan, mapapansin ninyo, medyo snow covered siya, kaunti lang naman. Pero walang ice, walang compact ice ang kalsada, dry siya. Pero of course, kailangan pa rin nating mag-ingat kasi hindi natin alam kung gaano kadulas, hindi naman nadudulas ang truck, walang nagsisignal sa mga sensors niya na nag-i-skid ang gulong natin. Pero kailangan pa rin nating mag-ingat, and idadrive natin yung 457 kilometers ng around 5 hours. So kaya natin na makarating doon sa pag-i-stopan natin ngayong gabi. I'm not sure kung may available pang parking spot kasi ang stop na inilagay ko is Flying J, sa I-80, alam nyo naman dito sa US
kapag ka late ka nang dumating sa truck stop, wala ka nang maaabutan na parking space. So nag-iisip ako na kung meron mang rest area just before ng intended stopover natin, baka doon na lang ako mag-stop. Dadaan ako kung may space, then doon na lang ako mag-stop. Kesa naman makipagsapalaran ako na pumunta doon sa Flying J, then ang mangyayari lang is wala palang space para sa parking, ano. Kung hindi sana ako na-delay kanina doon sa yard dahil nung dumating ako ng 7 AM kanina, itong truck ko nasa loob ng shop, sineservisan nila. Dumating ako ng Thursday, no, ng hapon. So Friday dinala nila itong truck sa Freightliner kasi ayaw gumana tong mga controllers na to. Sa window, sa door, yung heated mirror ayaw din gumana, no? Pati itong directional ng mirror, ano, ayaw gumana. So maghapon na pumila itong truck na to doon sa Freightliner sa Winnipeg. So siguro nung dumating sa shop, hapon na, wala nang naglinis, no? Hindi nga na truck wash to eh. And yung service na gagawin dito like greasing at change oil, hindi nila nagawa. So ginawa nila kaninang umaga. So hindi ako na-advise, sana in-advise ako. So good morning sa ating lahat. Nasa I-35 tayo eh, heading south, no. Nasa harap tayo ng, I think, casino yan eh. Casino. Ay, sorry. Ang ating ano. Sarap tayo ng casino, no. Ayan o, Diamond Joe Casino at Diamond Joe Hotel. Ano to? Truck stop to. I mean, rest area. Tignan natin. So, nandito tayo. Memphis, Arlington Road. Anong area? Ay, hindi pala yan. Sorry. Yan pala yung pupuntahan ko. So, nandito tayo sa may Iowa na pala tayo, ha. Nalampasan na natin kagabi ang Minneapolis, no? So, nandito na tayo sa Iowa, State of Iowa, Silver Lake. Ito, dito tayo babalik. Pinapa-turn din yata tayo nito, I-35. Tignan na lang natin ang buo. So, yeah, pinapa-turn din tayo. Turn tayo ng tama, I-18 din. Pero dadaan muna tayo ng Flying J. Magpi-fuel tayo, kalahati na lang. And then parehas ang sinasabi nila ng Google Map. Le-left tayo sa I-18. Okay? So susundin natin 'yan. Yan ang shortest path. So kita-kita tayo sa Flying J. Magpi-fuel tayo doon, mga kapatid, and then dire-diretso na ulit tayo sa ating biyahe. Isang napakagandang maaraw na umaga. Dispenser not available, mga kapatid. Laos. So, mapipilitan tayong umatras, mga kapatid, ano? Wala eh. Laos eh yung pump na yun. So mapipilitan tayong umatras para lumipat ng ibang pump, no? Tingnan nyo, begin fueling, pero
Ayaw niyang gumana, no? Ayaw, oh. Shit. Ito tayo sa ano. So, kailangan nating pumunta doon sa loob, ano? Kasi, wala. Ayaw gumana nito. Hi. I'm on pump 21. Pump is not working. Yeah, we know. It's cold outside. Things are froze. Oh, so that's the reason why? Yeah. So I need to move to a different pump? Yeah, well, you can try. But Harley, he's on 21 too. Okay, we're gonna go out there and we have to reset them. okay. So I need to move to a different pump? You can try, but it might still be frozen. But the others are getting their fuel on other pumps. Yeah, you can try. Okay. Oh, this. So itong problema rito, no? Kasi ang mga diesel nila rito, mga kapatid, is hindi kagaya sa Canada na kahit malamig, walang problema. Kaya nga bago kami pumasok ng Canada, naglalagay kami ng diesel conditioner pag dito kami nag-fuel sa US. Kasi mapo-frozen. Ano? Mapo-frozen ng mga lines. So, yeah. Kailangan natin lumipat. So cold. Ito ang technician nila dito, babae, no? Ang problema, lahat daw ng mga pumps nila dito hindi gumagana, no? Ay, nakadalawang transfer na ako, ah. So, let's try here. Siya dito, eh. Grabe ang lamig dito, no? Minus 10 lang dito, kapatid, ano? Minus 10. Pero yung hangin malakas. Kaya talagang so ulitin natin, ano? So yung phone ko kinancel na yon, so ulitin natin. Okay. Oh, taga ano to, Prime. Ay hindi, meron din nga para dito sa US na Prime. 892. I think gagana to 623. Sana gumana para makalis na tayo rito kasi marami nang naubos na oras. Yun, ayos, kaka-fuel na tayo. Ay nako. And while nagpo-fuel tayo, mag-load check na tayo, mga kapatid, ano? Kasi lalarga na tayo uli. So ito yung def. Since malamig, ano, shutdown ng def nila. So walang def.
Meron lang is diesel. So ngayon, meron na akong 69 gallons. Ayan o, 70 gallons. $262 na yung presyo niyan. Kalahati pa lang yan. So doon tayo sa kabila. No, so mga kapatid, i-convert natin yan mamaya, no. So hindi naman na ano to, titignan natin siguro mga 150 gallons ang may kakarga natin or 140 gallons ang may fuel natin. So tagal nito, baka nag-CCR pa yan. So 136 gallons na, no. So total $515. So that's 5,000 plus, di ba? Around 5,600 pesos, no? Tama ba? Hopefully tama ang conversion ko, no? Sa 50 lang yun, sa 50. So mga 6,000 yan yung kinarga kong diesel. 6,000. Okay, mga brother, mga kapatid, tayo na. At least nakapag-fuel tayo, no? Ayos. Larga na tayo, hindi na tayo kumuha ng resibo kasi ayoko nang bumalik doon. Dito ang exit. Babalik tayo doon sa pinasukan natin na ramp. Doon din tayo mag-exit. Bukas ang delivery nito. So 2 araw na biyahe tayo. 2,100 kilometers. Kaya sana ng 2 drive-an yun. Almost. Kaya lang, syempre, hindi naman tayo tumatakbo ng 100 kph sa lahat ng oras at pagkakataon. Kaya, ano pa rin, hindi kakayanin talaga. May maiiwan at maiiwan. Anyways, bukas, marami namang oras para sa delivery, no? Hanggang gabi kasi, tumatanggap sila hanggang 11 PM. Yun ang natatandaan ko. I-check ko na lang uli mamaya. Right on US 34 East. Yelo yung salamin ko. Grabe, no? Okay lang, mawawala din yan. 150 kilometers. Dito, kanan na tayo dito. Maaraw dito, no? Maaraw. Mataas ang sikat ng araw. Ang makikita mo sa mata pag nasa loob ka ng sasakyan parang summer, pero pag lumabas ka nasa loob ka ng isang napakalaking freezer, no? Dahil sobrang lamig talaga. -12 pero iba, feels like 20 mahigit yan, I think, dahil yung mga pump nga nila, di ba, nagkakaroon ng problema. Meron tayong 563 kilometers. Sa Flying J din tayo, or pilot pala yun, pilot to. Continue on US 34. Doon din tayo magpapahinga, no? Yung gabi, para pagising ng umaga, merong washroom, no? Gusto mo nang maligo ng umaga, pwedeng-pwede. At kung napanood nyo yung mga videos na biyahe sa Canada, sa ESO na kami nag-fuel, ano? Inside Canada, kailangan sa ESO. Pero pagka nasa US kami, Flying J at pilot pa rin ang pwede naming kuhaan ng diesel.
Fast forward tayo mga kapatid, ano. Medyo nag-busy ako, no. May nasikaso. Kaya naputol yung mga pagbi-video ko. Bale, ewan ko. Pinad-detour ako dito, no, kasi merong road construction, ano. Secondary road tong dinadaanan natin, ano. So hopefully walang maging problema, pero daanan naman ang truck kasi may mga company dito. Siguro short ano lang to, short reroute, no, kasi yung main road, I-55, meron siyang road construction. So ito na yung sinasabi na nung nagkaroon ng hurricane dito, no, sa Florida, sakop dito sa Tennessee, ano, nasira yung mga daan, kaya inaayos nila ngayon. Pero I think ano to small industrial area, no. So marami tayong iniisip ngayon, ano, mga plano sa 2025, kasi mga kapatid, itong taon na to is kumbaga turn around, ano, big turn around sa status ko sa Canada, no, sa trabaho and everything. So marami akong kailangan na asikasuhin, i-accomplish sa mga naka-set na goals ko, no, sa Canada at sa career ng trucking. So medyo na busy ako for the past one day dahil meron akong mga chinek, kinausap, at medyo pinag-isipang mabuti, kaya medyo naantala yung pag-video natin, ano, sa mga pangyayari. Wala namang masyadong kaganapan, not until this morning na nagkaroon ng biglaang reroute. Hinahanap ko yung battery ko kasi low-bat, kaya nung na-video ko na is nandito na ako sa reroute road, ano. Pero meron dyan construction sa main road. Ayan, maraming stop sign, yeah. Kailangan aware tayo palagi dyan sa asado signage na yan, ano. Masasanay na yung mata natin dyan kapag nakikita natin yung octagon na yan with red background and white stop sign. Kailangan natin sundin palagi yan kapag nagmamaneho na kayo dito ng kotse, truck, kahit anong klaseng sasakyan. Napaka-importante ang stop sign na yan. Marami nang na-aksidente, kaya naghigpit ang Canada. Kung sino yung nakasubaybay sa mga ibang vloggers natin, for sure na topic nila yung Humboldt tragedy, isang Indian truck driver na hindi siya nag-stop sa stop sign at ended up hitting a school bus, no, na merong mga estudyante, hockey players na estudyante, at maraming namatay sa aksidente na yon. And after that time, naghigpit na ang Canada, nagkaroon na ng MELT program. Doon nag-start yung training, no, na mag-undergo ka ng mandatory entry-level training for truck driving sa Canada. Nung nangyari yung aksidente na yon, no, maraming namatay. Puro estudyante and hockey player na papunta sa kanilang game, no. Humboldt, kung i-research nyo yan, dun yan sa may Saskatchewan.
So marami akong pinaplano na i-document ng mga video ng mga pangyayaring ngayong 2025 dito sa pag-stay ko sa Canada at sa aking career as a truck driver, ano. Maraming pangyayari na gusto kong i-document para Turn left at the stop sign. makita nyo rin, mga kapatid, ano. Makita nyo rin, maano nyo, masubaybayan nyo kung ano yung mga ginawa ko, yung mga strategy na ginawa ko para makuha ko, makamit ko yung mga goal na pinaghandaan ko ng mahabang panahon. Hindi naman ganun kahaba, pero may pagpaplano talaga na nangyari, ano. So unang-una dyan is yung status ko Continue on South Main Street. sa Canada. Hopefully by next month merong magandang news akong ibabalita sa inyo, and I will try my best to make a series of videos na magdi-discuss ng journey ko, no, the day na I landed here in Canada, no, until na makuha ko yung status ko na pwede na ako magstay dito sa Canada forever, no. Inaabangan natin yung aking permanent residency approval. So abangan po ninyo yan, mga kapatid. And then meron na tayong mahigit 2 years na trucking career, no, as a company driver. At right from the start, meron na akong goal na gusto kong i-achieve na during sa stay ko rito ng almost 3 years na, patuloy akong nag-aaral, no, sinasaliksik, nanonood sa mga tao na merong experience sa larangan ng trucking para malaman ko pa mga dapat na malaman ko para ma-achieve yung goal na yun. Abangan nyo rin yan, mga kapatid, ano. It's in process na, no. I'll make videos also dun sa step by step, ano. Pagbalik ko ng Winnipeg, I'll start everything, ano. I'll make a video para dun sa sinasabi ko, at abangan nyo kung ano yan, i-announce ko later on. Wag muna ngayon dahil plan in process pa lang, ano. So yun lang muna, mga kapatid, ano. Magkita-kita tayo. Meron pa tayong 36 kilometers away sa ating drop-off location sa Arlington, Tennessee. So idadrop natin to doon. Mag-a-untarp tayo kung makikita nyo, ayan. And then maghihintay tayo ng ating reload. I don't know kung saan. Maaring bababa ako ng Illinois or Iowa, pero i-advise ko na ang aking dispatch na nag-a-untarp na ako mamaya para mabigay na nila sa akin ng details kung meron nang naka-ready na reload para sa akin. So kita-kita tayo sa ating drop-off location in a few minutes. So yan, mga kapatid, ano, malapit na tayo sa ating delivery location, ano. 7 kilometers away. So small town lang ito, no, kasi kanina pa ako nagta-travel, malilit lang yung kalsada, so kailangan pay attention tayo sa mga turn, no, kasi maliit lang yung kalsada nila.
napakaganda ng weather ngayon, ano, sunny, pero minus 7 degrees ang temperature, so malamig pa rin yan. Ang kagandahan is hindi nag-snow, ano, hindi gloomy, maaraw siya. Tingnan niyo yung lugar, ano, maraming puno, ano, maganda sigurado rito kapag summertime, ano. Kasi ayan, oh, ito siguro tong mga to namatay na, swamp yata yan kasi may tubig, oh. Hindi frozen yung ano, yung tubig, ano, kasi minus 7 eh. Binasa ko yung review ng company na to, no. Ginagawa ko yan, mga kapatid, ano, kapag magdi-deliver ako first time sa isang company at wala akong alam sa company na yun, pwede nyo rin gawin, ano, na search nyo sa Google review, no, yung company makikita nyo sa Google, search nyo, and then may review yung mga drivers na nag-deliver na dun sa area na yun. Dun nyo makikita kung maganda ba yung review ng company base sa mga nag-deliver doon ng mga drivers, ano. At unfortunately maraming bad reviews akong nakita, na matagal sila mag-unload, no, na may mga rude, ganun. Hindi naman maiwasan yung mga ganyang comment, ano. Pero yun ang nabasa ko na review sa Google review, ano, para sa company na to, na pagdi-deliveran natin. Well, wag naman sana nating may experience yun. Meron din naman mangilan-ngilan na sabi nila na unload sila kaagad, pero halos lahat ng reviews doon, it takes 3 to 4 hours or 6 hours bago sila ma-unload. So depende siguro yan kung marami yung nakalinya para mag-unload, ano. And tayo, kailangan pa natin ng at least 45 minutes, no, para mag-untarp. So dito na tayo, magta-turn left na tayo, no. 1 kilometro na lang tayo. So, industrial, oh, Arlington Industrial Park nakalagay. In 400 meters, turn right on Gulfstream Road Ayan, and oh, turn left. Arlington Industrial Park, di ba? So, kanan tayo dito. Turn right on Gulfstream Road. So, yung may and mga turn posting left. ganyan, mga kapatid, ano, yan. Kailangan mong kainin tong kaliwa or else tatama ka dyan, ano. Button hook ang tawag dito. Kainin mo yung kaliwa mo pag libre, and then make sure na kainin mo lahat dito, kasi or else tingnan yun, sakto lang tayo sa linya, di ba? Kinain ko na lahat, pero sakto lang tayo sa linya, kasi tatamaan natin yan, tatamaan yung post yan, tumba yan. Matutumba yan sigurado, no? Yun, laging kunin nyo yung pinakamalaking space sa left nyo. Kasi once na kumanan na kayo, Then take the first left. no turning back. So, Gerdu tayo, di ba? So, medyo malilito ka rito kasi ito shipping, sabi niya microport. So, sa Gerdu tayo, yun. Nako, yan na, nakita nyo? Yung pila, kung gaano kahaba yung pila. Dito tayo ngayon mauubusan ng oras.
So yun, naggalawan na sila mga kapatid, ano? Ayan, naggalawan na. So puposisyon na tayo para ito, pag gumalaw siya, makakapasok tayo doon sa pitan. Mahaba ang pila rito, mga kapatid, ano? Monday ngayon eh. Turn left, then take Kaya the first maraming right. magdi-deliver, ano? So bababa tayo, no? Magtatanong tayo doon kasi first time natin dito. Let's see kung paano. Ayun, may dumating na uling isa, oh. So makakaposisyon na siya. Diba? Yung isa. Morning, brother. You're from Winnipeg also? Yeah, you're from Winnipeg? Yeah, this is my first time coming here. Okay. How to check in for? Just wait on the line. Just wait in the line. Yeah. And we can untarp here. Have you been here before? Long time ago. 2 Long years time ago. So it's fine that I can untarp here, right? Everybody is untarping. Okay, yeah, I'll do that. This truck. Oh shit, it will take a while, right? Yeah. They have only one bay for unloading? Yes. Oh, We are taking time. maybe the whole day will be here, right? All right, nice meeting you, brother. So, kailangan nating mag-untarp na rito, no? Babalik ako mga kapatid, ano? Good morning mga kapatid, good morning. Kahapon, di ba, dumating tayo dito sa ating delivery location. Well, merong hindi magandang nangyari, hindi ako na-unload. Dahil kahapon pala, no? Ayan, kung nakikita nyo rito, inauguration day, US holiday kahapon, 20 Martin Luther, no? Kahapon. Kaya yung third shift nila na supposed to be mag-unload sa akin, hindi sila papasok. So itong nangyari, no? Ayan, no? Kung mapapansin nyo, kung makikita ninyo mga kapatid, ano? Ayan, no? Meron pang isa sa harapan ko, no, bago ako, at nandiyan na kami sa pintuan mismo ng shipping and receiving. Pero dahil nga hindi na pumasok yung pangatlong shift, pinaghintay kami hanggang ngayong araw. At 7 AM na, sarado pa rin sila, no? At pag titignan natin kung gaano kahaba na yung pila rito, no? Ayun, no? Ayan, mga truck lahat yan, no? Makikita nyo mga kapatid, ano? Ayan. Ayan, no? Truck lahat yan, no? Ayan, no? So may mga truck na pumasok na kasi hanggang dun sa kalsada kung saan ako bago pumasok kahapon, ano, marami ng truck. Ayan, nakapila. Ayan, oh. At itong isa na to, ayan, yung blue na yan, napasaway. Pumasok na rin, pero may nakalagay dun yan, do not enter, only exit. Yung area na yan, exit lang yan. So mapapagalitan yan mamaya kasi bawal dyan pumasok,
Kasi exit lang yan. Yun, may dalawang signboard dyan. Doon lang sa mga yun ang pwedeng pagparkan. So, dahil naipon siguro, dahil wala nang space doon, naharangan na rin yung kalsada doon, may katabing company to, napilitan na siyang pumasok dito. Ito, to. Yan, malamig. So yun ang kaganapan mga kapatid, ano, na nangyari. So ang maganda lang is pangalawa tayo. So pag nagbukas na yan maya lang, after nga ma-unload na tayo, then makakakuha tayo ng reload. So tingnan natin dito kung ilang oras na akong naka-stop dito. Ayan. Agree. So 20 hours na. Ayan, oh. 20 hours 19 minutes na akong naka-stop, na naghihintay para ma-unload simula kahapon. Maghapon na ako naghintay, and then nung hapon na sabi nila kailangan maghintay until today. So yun lang ang ating update ngayong araw mga kapatid, ano. Mamaya once na nagbukas yan, babalik ako, ipapakita ko sa inyo. Isang magandang umaga mga kapatid. Ayan, umalis na yung nasa harapan ko, no. So pumunta na siya doon, ina-unload na siya. Biro nyo, wala silang crane na gumagana para i-unload ang mga truck, ano. Wala silang crane. Ang ginagamit nila forklift. So, ewan ko, sobrang dami nang magdi-deliver sa kanila, pero ganito ang style nila dito, no? Nag-stock up na sila ng ng mga ng mga bakal, kasi nga 'di ba si Trump nagbabanta na mag-impose ng 25% tariff sa lahat ng metal products na manggagaling sa Canada. So nagkukumahog itong company na to na mag-stock ng maraming bakal. Halos lahat kaming mga truck driver galing ng Winnipeg magdi-deliver dito. So maghintay na naman tayo, pero ano na to, malapit na to sa katotohanan kasi nandito na tayo sa Bukana. Then pag na-unload na tayo, advice natin uli ang dispatch na ibigay na yung info ng reload ko. It takes forever for them to unload. Not started. This guy haven't yet started? Not done. Oh, It's full. It's loaded. The guy entered at 8, yeah. 8 o'clock. Now 9, yeah. 9:30 already, almost. Yeah. It's been 1.5 hours and not started. I don't know what kind of, I go to my boss. yeah. This is, I know what happened, but if it will going this way, I will be empty just 5 o'clock. yeah, this is too 5 much. p.m. Yeah. So ang reason kung bakit mga kapatid matagal sila mag-unload, forklift lang ang ginagamit kagaya nung sabi ko, no. So aatras ako diyan, and then pipick upin nila, aabante ako, then aatras uli, pipick upin nila, iaangat nila, then forward ako, ganon. So ang natitira na lang sa akin mga 2 o 3 bundle na lang, o 2 bundle na lang, tapos na nila ako i-unload. So papirman lang natin tong yung ating pirman lang natin tong papeles na kailangan para makaalis na tayo dito.
Malamig sa baba, mga kapatid. Para makalayas na tayo. These are yours, I believe. That one, and I think this is mine. Still, this is just one load, right? One kind of load. Okay. So, I just need that, and this is just the same with that. Yeah. 3 copies. So this is all yours. All right. Well, thank you, sir. Have a good day. Thank you. Yep. If you don't want them boards, you can throw them in a green dumpster right there. Okay. Thank you. Gilid. Ayun, ang dami pa niyang nakapila na yan, sigurado dyan meron pa silang mga pinaalis na, kasi nga hindi naman lahat ma-unload ngayon So, kunin lang natin itong mga So, nakita nyo, yan yung mga nakapila, Nandun tayo kahapon. Doon sa bandaron. Hanggang sa pumila tayo dyan, inabot tayo ng 24 hours, So, itabi ko lang itong mga itong mga, damage. Then, biyahe na tayo. Malapit lang naman yung pupuntahan natin. So maghihintay na naman tayo nito ng hanggang bukas para ma-loadan, kasi bukas pa daw yung load ko doon sa Blitville, Arkansas. Sa tingin ko nakapunta na ako doon minsan Nag-load ako ng ng tube na ba, yung malaking mga tube. Ewan ko kung ano magiging load ko doon. I think lip axle ito. Yeah, so pagka ganito, para hindi tayo masyado mahirapan sa pagtuturn, wala naman load, iangat natin yan. Let's see kung yun ang control niya. Parang hindi yan parang ito. Yun. So yan, aangat yan dahil lip axle yan, Ayan. Para hindi tayo mahirapan sa turn, Okay. So, larga na tayo, Marami na naman tayong oras. Hanap tayo ng truck stop. Mag-stay tayo doon, maligo, bago tayo lumapit doon sa ating pick up area.